Gustong pabagsakin ang ligasiya ng mga Duterte ay tila sinampal ng kahiyan at katotohanan. Ang mga buhayang tila kaliwat kanan na kumakalaban ngayon sa mga Duterte. Pinakamahabang tulay sa Mindanao. Bubuksan na sa Setyembre DPWF. Bubuksan na sa Setyembre 27. Panguil Bay Bridge, ang pinakamahabang tulay sa Mindanao na nagdudugtong sa mga lalawigan at Lanao del Norte. Ginawa ni Department of Public Works and Highways Chief Manuel Bunuan ang update ng tanungin ng nauna at ngayon ay senator na si pagdinig na tumatalakay sa budget ng ahensya noong Lunes. Ang tulay ng Panguil Bay ay naka-schedule para sa inauguration sa September 27. Sabi ni Bunuan, ang 3.7 Sea Crossing Bridge project ay magdudugtong sa Tangub City sa Misamis Occidental hanggang Tubod sa Lanao del Norte. Sinabi ni Villar na babawasan ng tulay ang oras ng paglalakbay lugar mula sa mahigit 2 oras hanggang 10 minuto. Ang 7.37 bilyong proyekto ay pinundohan ng loan agreement sa South Korea sa pamamagitan ng Economic Development Cooperation Fund. Ikinagalak din ng mga taga Mindanao na sa pagpapatuloy ng proyekto na nagsimula Pangulong Rodrigo Roa Duterte na ngayon ay mapapakinabangan na ng mga nakakarami at higit magbibigay tulong sa pagpapadali ng transportasyon. Duterte, nang lumabas ang balitang ito, ay umani naman ito ng maraming suporta at labis na nasiyahan ng marami sa ating mga kababayan sa mundo ng pa sa kanila. Salamat Tatay Digong, sa wakas nalagyan na din ng tulay ang Mindanao. Taga-Usamis ako, hirap talaga. Soon makadaan din ako dyan pag uwi. Malaking na makarating ng mabilis sa puntahan. The best ka Tatay Digong. Ipagpatuloy lang ng next president mga nagawa niya at mas palawakin pa. Mindanao ang napag-iwanan ng mahabang hinalang sa Manila nakapokus ang gobyerno noon. 35 years na nakalimutan ng Mindanao. Ang mga taga Mindanao lumuluwas sa Luzon para magpaalila sa mga Tagalog. Pero iyan ang totoo. Salamat Pangulong Duterte. Isa kang henyong presidenteng dumaan sa bansang Pilipinas. Hindi man lang binabalita ng GMA News at TV5 ang mga magagandang nagawa ng Pangulo. Ang bilis nilang ibalita. Kaya talaga para sa akin Tatay Digong. Wow, tatak Duterte. Sa inyo Presidenteng Duterte, ang laki talaga ng pagbabago sa ating bansa. Kundi dahil sa iyo, wala pa ding mangyari, kundi pinadami nila ang droga sa ating bansa at sila lang yumaman. Iba talaga nasimulan sa panahon ni PRRD. Ngayon mga congressman, hindi ba kayo nahihiyang sabihing peke ang administrasyon ni Duterte? Siya lang nakagawa niyang mga proyektong totoong makikinabang ang taong bayan. Pumasok sa gobyerno dahil sa mga pansariling interes. Ginawang negosyo ang kaba ng bayan. Kung makapagsalita kayo ang linis-linis nyo, ang tagal nyo na dyan sa Kongreso, wala naman kayong napatunayan sa taong bayan. Sana maligo na talagang nagbunga. Kumpara natin nung panahon ni Pangulong Duterte at saka itong ngayon ni Pangulong Marcos Jr., makikita natin na mas malaki yung naging return on investment sa mga pagbiyahe ni Marcos Jr. No? So makikita natin na based on the amount of investment that has come in sa Pilipinas na hindi naging ganun kaproduktibo ni President Marcos Jr. at kakarampot lang po yung na-realize na investment out of these investment pledges. Dito tayo naman, ibang issue naman ito na dapat ding tutukan at malaman ng taong bayan tungkol ito sa pagbabanga nitong Philippine Foreign Direct Investment noong buwan ng Hunyo. Makikita natin na ayon nga sa ulat ng Bangko Sentral na yung mga kababayan, itong sa lahat ito yung pumasok doon sa lahat ng mga pinuntahan, mga pledges na nakuha ng Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang mga travel nung mga nakaraang mga taon. At ito ba, Dok, ay buwan-buwan yun nga, pumapasok sa ating bansa? Mabuti na bring up mo yan, Jade. Kasi meron tayong tinatawag na mga hot money, mga portfolio investment. Halimbawa, mag-invest ka sa stock market ng Pilipinas, hindi ganitong klaseng mga hot money ang kinoconsider natin sa datos na to. Pag sinabing FDI, ito yung mga klaseng investment na nagresulta halimbawa dun sa mga pagbiyahe ng President Marcos Jr. mga nagdaang buwan, mga karang taon, ito yung mga pumapasok na investment na supposedly maglilikha ng trabaho, na makakatulong para sa ating mga kababayan. So, epektibo yung pagbibiyahe ng ating Pangulo ng mga nakaraang taon. Ibig sabihin, makakarampot lang yung return on investment
mula doon sa kanyang mga meron na akong datos na pinakita noon diyan din sa programa ninyo kung di ako nagkakamali. Na kung sa pinakita na kinumpara natin yung realized investment. Yan yung realized pledges, yung talagang nagbunga. Kinumpara natin yung panahon ni Pangulong Duterte at saka itong ngayon ni Pangulong Marcos Jr., makikita natin na mas malaki yung naging return on investment sa mga pagbiyahe sa return on investment sa mga pagbiyahe ni Marcos Jr. So makikita natin na based on the amount of investment that has come in sa Pilipinas, productive yung pagbibiyahe ng ni President Marcos Jr. at kakarampot lang po yung na-realize na investment out of these investment pledges, Jade. Oo, so ibig sabihin, generally speaking, negatibo tong implikasyon para sa ating bansa na kukonti lamang o bumabagsak itong ang mga investment na bansa, Doc. Kasi supposedly, Jade, itong mga ganitong klaseng foreign direct investment, ito'y dapat makakalikha ng trabaho para sa ating mga kababayan. Siyempre, makakatulong yan para matulungan yung ating mga kababayan na magkaroon silang sapat na kita para nga naman kahit tumataas ang presyo ng bilihin, ma-afford pa rin nila yung mga grocery, for example. Pero sa nakikita natin, since na-declining yung amount of foreign direct investment na pumapasok sa ating bansa, this will have an impact, for example, sa job generation. This will have impact sa total production. Kahit bumabagsak, at least may pumapasok. Ito nga, kumpara mo noong last year, nasa 555 million dollars yung pumasok, no? Pero kumpara dito sa 394 million dollar, talagang Oo. Alam mo, pwede nilang talagang sabihin yan na may pumapasok. Kasi meron nga naman talagang pumapasok. But the point I'm trying to make is, kung ikukumpara mo yung sitwasyon kaysa sa Vietnam, yung sa sitwasyon natin, Jade, is mediocre. No? Kung kukumpara mo sa Vietnam, Vietnam was able to attract more than 3 times the size of foreign direct investments than our country for the same period in time from up to June this year. So how come Vietnam was able to do it and tayo hindi? Ibig sabihin, yung ating leadership is mediocre. No? In terms of there's mediocrity in ating ekonomiya. Kasi we should be able to attract a lot of investments, given kung anong meron tayo sa Pilipinas. Napakaraming assets ng ating bansa. We have we have a workforce, we have natural resources. We have everything that we need in order for us to succeed in our economy. Ang nagiging hadlang dito, Jade, is yung governance na meron tayo. At sa palagay ko, this is what is actually hindering us or preventing us from developing further in terms of sa ating ekonomiya, Jade. Huli na lang, Mar, ito June, sa buwan po ito ng Hunyo. Kailan po possible, asahan natin na yung lalabas, may July din, na update mula dito sa foreign direct. Kasi ang pagre-report naman yan, Jade, is monthly, itong mga foreign direct investment. And inaabangan natin yan kasi mga investors. May mga ibang leading indicators din na magandang tingnan, Jade, kung saan itong mga leading indicators na to. Makikita natin yung investor. Kung ano yung lagay ng mga investors, that is reflective. Kung ano yung na-observe natin sa actualized foreign direct investment na pumapasok sa Pilipinas. At nakikita nga natin na declining yung investments na pumapasok, which shows na makikita natin it's declining. And hindi lang yun, kung ikukumpara mo sa ibang bansa, the other countries like Vietnam. So clearly, makikita natin that sa datos na yan, maganda abangan natin yung sa July kung anong magiging kahihinatnan yan. Kasi makikita natin that there is a trend in terms of investor sentiment which is actually negative, Jade. Given the situation, huli na lang, Doc, inaasahan natin na possible na bababa dahil nga wala pa tayong malinaw na dito sa pagdugon sa ekonomiya ng ating bansa. Doc, tama ba? Tama yan, Jade. Kasi alam nyo, itong ating gobyerno sa ngayon, they're very good in terms of these issues na kinahaharap ng ating bayan. They're very good in terms of sa paglilihis ng atensyon ng mamamayan. Ano ba yung mga issues na kailangan nating i-address? So nandiyan na yung mataas na presyo ng bilihin. Yung latest inflation figures, Jade, nakikita natin na ang rise inflation, bagamat bumaba, mataas pa rin ito, nasa 15% pa rin. Nakikita natin na ang paglago ng ating ekonomiya ay matumal kung ikukumpara mo sa pagtaas ng presyo ng bilihin. Kaya yung mga ating kababayan na nasa laylayan, sa bottom 30% of the income distribution, hindi nila ramdam yung paglago ng ating ekonomiya. Nandiyan ang issue about employment generation. Hindi sa ng trabaho na nalilikha. Kasi nga kung magandang kalidad ng trabaho,
hindi magiging issue itong inflation na ito, no? At makikita natin na nililihis ng gobyerno ang atensyon ng mga mamamayan. Paano nila ito nililihis? Saan nila nililihis ito? Kay Alice Buo, yung issue kay dating President Duterte, yung issue tungkol kay Vice President Sara Duterte, mga issue tungkol sa Pogo, kay Pastor Kibuloy. Nililihis nila ang atensyon ng mamamayan sa mga issue na yan para mapagtakpan yung pagkukulang nila sa pamamahala, no, in terms of addressing yung economic condition. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaingat komento patungkol sa balitang ito, please pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay